Good morning, guys. So, Tuesday na ngayon. It's October 7. So, kahapon natuloy kami ni Habi, kasama namin si Baby. Natuloy kami sa SSS sa Marquee Mall, dito sa Pampanga. So, sa Marquee Mall. Punta kami SSS. Hindi naman ganun katagal yung pila kasi nga isa rin ako sa mga priority lane. Si Saria, and then may baby pa kaming kasama. So, consideration. And then, ayun, naayos naman namin. So, nagbago kasi ako ng number. So, kasi yan, detailed information, yan, nag-change ako. Binigay ko yung bago kong number and all. Tapos yung disbursement na account ko, since yung land bank ko is salary ATM ko, hindi siya pwede. So, GCash account ko na lang ang gagamitin namin para matanggap yung maternity benefits ko. So, waiting lang ako na yung i-accept na yung GCash ko. Then, pagka na-accept, magpapadala na ako ng mga notifications like yung ultrasounds, yung discharge namin ni baby, yung hospital, namin, papers, lahat. Lahat yon I have. So, ibigay ko, send ko sa SSS through online. So, yun. Hindi ko alam kung pwede yun i-open sa portal. Pero, yun, na-open ko naman siya. Nasa 37,000 yung na contribution ko. And hindi pala pumapasok yung... Hindi ko alam kasi kung binabawasan ako ng SSS ng hospital na pinag-ano ko. Munti ko na masabi yung pangalan. Yung pinagtatrabahuhan ko. And since government kasi yun, GSIS yun, guys. So, parang hindi yata tayo kinakaltasan ng SSS. Kung kinakaltasan man tayo ng SSS, hindi man napupunta sa SSS yun. Tama ba? Pero parang pili ko hindi naman kami kinakaltasan ng SSS, ng HR. So, hinanap yun ng SSS. Sabi ko, government po kasi yun, GSIS po yung gamit namin. So, kaya po sariling lakad namin tong SSS maternity leave. Kasi ang alam ko, pag private ka guys, mismong si employer mo ang maglalakad ng maternity benefits mo kay SSS and sila ang magbibigay in advance ng maternity benefits mo. Ngayon, sila ang tatanggap ng SSS maternity benefits mo. Yun yung kabayaran. So, parang in advance ni employer. Ngayon, sa amin kasi, si employer ko is government. So, GSIS po kami. So, sariling lakad namin. So, parang hindi unemployed parang solo trip. Solo trip? Parang solo trip, ganon. So, yun. Ngayon, gising si Inday Baduday, ayan. Nag-change diaper kami, nag-feeding na rin. So, by Friday, pag may budget, magpa-follow up, check up na kami. Tapos, kukunin ko na rin yung hearing test niya, result. And then, pupunta na rin kami sa Opta. So, lahat na, lalakarin ko, kasama siya. Hindi makakasama si Habi kasi may pasok siya. Wala yung reliever nila sa Alfonso, Cavite. So, kaya hindi siya makaka-excuse. Walang papalit sa kanya. So, anyway, dalawa lang kami ni baby ang babiyahe. So, magbabas na lang kami kasi si Papa at si Mama may lakad yata ng Friday. So, hindi na kami makakasama o makakasabay sa kanila. So, yun lang. Waiting lang kay Kuya Nathan kasi gumagayak na siya. So, 10:25 na. Uwian na ni Bunso. Pero, hindi naman sila pinapalabas basta-basta sa school. So, naghihintay siya doon. Hinintay ko lang gumayak si Kuya Nathan and then ihatid ko na siya doon para sunduin si Kuya EJ naman. So, yan. Yung panganay ko naman ang papasok, uuwi naman yung bunso ko. Ay, nakatsing na. Ay, God bless you. God bless you. Ayan o. Say hello, vlog. Hello. Ayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin naayos yung pintong nawasak namin. Sobrang kumain ngayon ng anay. So, ang dami pa rin anay dito, guys, sa bahay namin. And then, namumuti yung wall ko, which is dapat green na green yan. Kaso, namumuti siya. Kahit yung mga nandito, namumuti siya, guys. Hindi ko alam kung bakit namumuti. Pangit siguro yung quality nung nabili kong pintura. Pero papapalitan ko rin yan. Siguro all white or powder blue. Yung kwarto. Yun lang. So yun, 6:33 na. Umalis na naman si Happy. Pumunta sa barracks. Para paliguan, pakainin at saka
langgasin yung sugat sa paa nung aso. Tapos, full moon ba ngayon? Hindi ko alam kung full moon kasi sobrang laki at sobrang bilog nung moon. Dilaw na dilaw siya tapos, ayun, kaso na, ano siya, natakpan siya ngayon ng clouds. Yan, tapos tinatakot ko si Kuya Nathan tsaka si Kuya EJ na kasi malapit na yung araw ng mga patay, malapit ang Halloween na magsisilabasan na. Yan, tinatatakpan siya ng clouds ngayon. Ayan si Kuya. Tapos na sila mag-dinner. Ito, gising naman si Baby Shindel. Yan, magaslaw siya. Katulad siya ng Kuya Nathan niya. Yung panganay ko, nag-jerk, tapos masyadong maligalig. Ito naman, maligalig na, nag-jerk pa, umiiyak pa. At maya-maya gutom siya, guys. Hindi siya katulad ng dalawang kuya niya. Mas patakaw siya, oh, diba? Lasing siya kasi pinainom ko siya. Nag-formula ako ngayon, which is Bona, 0 to 6 months. Tapos mamayang gabi, gabing-gabi, mamaya-maya, papainumin ko naman siya ng breast milk ko. So, alternate ako ngayon, guys. Kasi, mahirap kung full-time ako mag-breast milk. May mga stock naman din akong breast milk dyan. So, ayan. Oh. Anong masasabi mo, nak? Lasing siya. Mag-dinner na rin pala ako, guys. Mag-dinner na rin kayo. It's 11:49 p.m. She is sleeping, but I think she's hungry now. And excuse the noise back. It's my husband. He's snoring. Nagkaroon siya ng injury sa ankle. Ow. Kasi, nag-basketball siya. So, yan. First namin may pilay somewhere sa part ng body. So, yan. Nanonood ako ng YouTube hanggang sa antokin. What is this? There's a bug. I'm gonna kill you soon. So, anyway, guys. Matutulog na ako maya-maya. Night. Hinalo ni Kuya. Hinalo niya. Kaharutan kasi. Kaharutan. Doon na, manahimik na. Good morning, guys. So, it's 6:08. It's Thursday. So, maaga yung dalawa kong anak na papasok. Yung bunso kasi is talagang 6:30 ang pasok niya. And then, yun. Tapos 10 yung labas nila. Tapos yung panganay ko naman, 7 ngayon ang pasok. Ang labas is 11:10 or 11:50 yata. So, yun guys. Hindi ko alam kung bakit maaga ang pasok ng panganay ko. Actually, section lang nila sa grade 5 ang maaga ngayon. Hindi ko alam, baka parang milakad yata yung teacher nila or something. Kaya in-adjust yung oras. So, yan, 6:09 pa lang. So, ayan, wala sa bassinet si baby. Kasi mas komportable siya dyan sa pwesto niyang yan. Ayan, oh. Kita nyo ba? Tulog siya. So, hindi pa siya gutom. Ito yung kagabing breast milk ko. Tapos, mainit pa kasi nasa milk warmer. Napatimpla tuloy ako ng napapump tuloy ako ng bagong breast milk. Yan, breast milk. So, yan. Pero itatanong ko sa kanyang pedya kung pwede na siyang mag-formula or mag-mix siya. Breast milk tas formula. Kasi hindi pwede siyang breast milk lang sa akin. Kasi, parang umuurong yung gatas ko. Hindi ko alam, bakit. Pero, actually, nagde-decrease lang ang gatas natin. Kasi siguro sa pagpupuyat ko, lagi kasi akong puyat mga mamshi. Lagi akong puyat kasi kakabantay sa kanya. Natatakot ako. Kasi alam mo yung nag-overthink ako. Dahil natatakot ako dahil premature siya. Natatakot ako yung sa seeds, yung sudden infant death. Dahil prone pa sila doon. Kahit 2 months na siya, dahil nga premature siya, may mga hindi pa nade-develop sa kanyang pagkatao. I mean, hindi pa talaga siya fully developed.
Kahit sabihin natin, 2 months na siya, 3 months na siya. Pero pinanganak ko kasi siyang premature. Okay? So, hindi pa. So, ngayon lang, October talaga, dapat siya pinanganak. Okay? Yun talaga yung EDD ko. Pero, suddenly nga, emergency cesarean ako. So, magkaiba pala yung emergency cesarean sa termination. Yung termination pala is totally parang determinate yung pagbubutis mo or yung parang hindi na dahil kahit healthy yung baby mo sa loob mo, i-terminate nila. Parang mamamatay yata, parang something yun, or patayin ng ilalabas, parang ganon yata. Ganon ang papagkaintindi ko. So, parang magkaiba talaga yung emergency cesarean sa termination ng pregnancy. Kasi ito terminate nila. Di ba pag terminate, parang aalisin sa'yo. So, yun lang. Pero, tatry kong i-google guys ha. So, huwag kayo magalit sa akin. Huwag nyo ko i-bash. Kasi, hindi naman ako doktor. Pero yun ang pagkakaintindi ko. Magkaiba ang emergency cesarean sa termination of pregnancy. So, i-google ko rin. Try nyo rin Google. Pero yung sa mga nakakaalam, comment down below kung talagang magkaiba ang emergency cesarean sa termination of pregnancy. So, is it different or it's same? Just comment down below, guys. So, anyway, iinom lang ako ng milk tea, which is Ali tea. Ali tea is my favorite. So, it's completely halal. May halal siya, may halal. So, ito, favorite ko talaga to. Pinapabili ko to sa Zamboanga. And, taga Zamboanga yung asawa ko. Hindi niya, alam niya tong Ali tea, pero hindi niya yata iniinom or hindi niya talaga gusto yung lasa nito. Pero lasang milk tea siya, guys. So, anyway, ayun lang. Ayan. Nag-uunat-unat si baby. Ayan, kumain na yan. Nag-feed na yan. Kakain muna tayo ng breakfast, guys. Habang tulog si baby, nagluto si Manang. Ang nagluto mo, Manang? Uy, longganisa, tsaka yung adobo kagabi. Adobong manok. Okay, let's go. Kain na tayo. Habang tulog ang aming prinsesa. Yan. So, ilang oras na lang uwian na ng mga bata. Parang meron yatang pupuntang ano ba yun? Basta taga something. May mag-observe daw sa school, sa mga estudyante. Sa iba't ibang level. Yan, nagtanong si Manang ko ano. Hindi, mag-ano ako. Ito, nag-ality ako. Mamaya ako mag-juice. So, kain muna tayo, guys. Habang wala pang umiiyak. Alam niyo ba, guys, na kakaiba ngayon yung malaking daga? As in, malaking daga, hay. Parang, kasi laki ng kuting. Kasi yung taba din ng kuting. Yung mga kuting na medyo, hindi bagong panganak, yung medyo palaki na. Kakaiba yung mga dagang malaki namin dito. Hindi ko alam kung naglalakad o ano. Kasi una, ninangat-ngat nila ang sabon. Hindi sila namamatay sa sabon. Pangalawa, yung container na ganito, guys. Yung plastic na ganito. Hindi ito kasi babasagin ito. Yung plastic na ganito, nangat-ngat nila. Ayan ito nga ninangat-ngat nila Yan kakaiba. Tapos, sobrang baho talaga ng dumi nila. Tapos, kahit anong inangat-ngat nila dito, guys. Hindi ko alam. Kakaiba yung mga hayop ngayong 2025, no? Kung kakaiba ngayon ang mga bata na pinanganak na ngayong 2025, iba din ngayon ang mga hayop ngayon. So, yan, kakain muna ako. Basta kakaiba sila. Parang sabi ko nga kay Mana, makapagising nagluluto na yung daga. Tapos ayain siyang kumain. Kakaiba. Kung ano nung hinangat-ngat dito, guys. Hindi ko alam kung naglilihi ba, buntis, kaya ganun. O sadyang gutom.
Wala na ba silang makain? Ano yan? Ayun si aso. Muna ano, nanahimik dyan eh. Kumain lang. May ganun. Kumain ka na dyan. Anyway, kakain na rin ako. So, kakain muna kami. Ultimo nga sponge. Tinatangay nila. Pati palandok tinatangay din nila. Hindi ko alam saan nila dinadala. Basta, kakaiba. Ay, hindi pa ako mumuha ng kanin. So, kain muna ako, guys. Kain tayo, guys. So, drinizal ko lang yung mga tumas sa kanin. Tapos, ito sila ng matamis na longganisa. Alam nyo, guys, hindi ako pwede mag-vlog dito sa bahay. Why? Nangiingay ng mga tao dito, kapitbahay, pati aso. Kung naririnig nyo, guys, yung mga aso namin, konti lang, may madaan lang, hayop, tao, sasakyan, pinagkaguluhan nila. Diba? Yung kapitbahay namin ngayon, nagpapagawa ng bahay, so, maingay. Oh, yung aso namin, maingay din, guys, dito. Talagang, ewan ko, hindi ko alam. Ingay. So, hi guys! Good morning! Today is Thursday. It's 9:05 in the morning. Since habang tulog si Aling Maliit, I'm just gonna eat my breakfast. So, thank you. So, I'll just drizzle some Mang Tomas on the top of the rice. And then, nagtimpla lang ako ng Ali tea. Ali tea is one of the best. Hindi yung coffee yung parang milk tea type. Yung kulay dilaw. So, every time na uuwi si Kuya Norben sa Zamboanga, nagpapabili kami ng Ali tea. May goreng na pansit. And then, yung parang laki mo siya na maanghang na mami. Which is, I love it. Well, that's one of my favorite. So, yun. Yun lang. So, I'm gonna be a stay-at-home mom for a while. I'm not gonna go back sa work ko sa hospital kasi kailangan ko pang bantay at tutukan si Aling Maliit since hindi pa siya fully recovered or fully fully grown baby kasi sobrang liit pa ni Aling Maliit. Although masigla siya tsaka matakaw sa gatas. Kailangan ko pa siyang tutukan. So, as a mother, hindi ako kampanting iwan siya sa ibang tao para alagaan pa. Pag okay na, tsaka ko lang paalagaan sa iba. So, ngayon, stay at home muna tayo. Yun lang, sacrifice. Eme. So, yun lang. And then, maya-maya, sasunduin ko na ang mga kuya. Kain tayo, guys. Pageant style. Hot cake with siling pula, siling habang green, corn beef and cheese. Mayroon ko siya ng wasabi. And then, juice. Yun yung juice. Good morning, beautiful people. It's now 5:06. It's Friday. It's October 10. So, ayan, kakaalis lang ni Habi. So, 5:06 a.m. na. Nagising din si baby. So, nag-prepare na ako ng milk niya. Ayan, pinadede ko na, pinatulog ko na ulit. Medyo kumikilig-kilig pa. So, umuulan, non-stop. Nag-start yung ulan kagabi around like 7 or 8. So, Batang Quiapo pa that time. So, bumagsak yung ulan ng out of nowhere. Malakas. Ngayon, hindi ko siya masasabing ambon. Mahina lang pero ulan na siya. So, yan. Wala namang kulog kidlat so far. So, hindi ko alam. Siguro kung hindi pa ito hihinto hanggang mamaya, baka hindi ko na muna papasukin yung mga bata. Pero kasi si Kuya Nathan, yung panganay ko, gusto niya kumpletuhin yung kanyang attendance. Gusto niya mag-complete attendance sa school. Hindi ko alam kung anong nasa isip nito ngayon, bakit nagsipag, pero it's okay. Mas okay ngayon, nagsisipag na siyang pumasok. So, yan. Pero pagka hindi naman ganun kalakas, siguro iraraos kung ihatid sila ng motor, papasok ng school. Yan. So, nagwawala yung mga aso namin kasi nakakulong na parehas, pati si Polo. Yung itim naming toy poodle, nakakulong na rin. So, ayan, since tulog na ulit si Colette, 5:08 pa lang naman, is, ayun, 6:30 pa naman yung pasok ni Kuya EJ, yung aking pangalawa na siya, hindi na siya bunso. So, yung aking pangalawa, is 6:30 pa ang pasok, so, iigli pa muna ako, guys. Although nakatulog naman akong kompleto kagabi kasi nagpatulog naman si Aling Maliit. So, ayun lang. Iglip muna ako. And then, I'll see you guys later. As of now, 5:47. Muulan pa rin.
So, si Kuya AJ hindi papasok. Si Aling Maliit, tulog. Ayan guys, bagong ligo na ako. Sobrang init kasi, tsaka pawis ako. Lumabas pala ako para bumili ng formula ni baby, which is Bona, 0 to 6 months. Para pag I'm not able to, if she's not able to latch sa akin, or hindi ako able mag-pump, at least meron siyang formula na naiiwan dito pag maalis ako. Or kami ni Habi. So, 1:44 na guys. Nag-lunch na ba kayo? Mainit, but at the same time, hindi ganun kaaraw guys. So, I'm sure na babagsak agad or malakas ang ulan later. Yan. First ko na, and then maya-maya si baby, pag gising na, siya naman ang paliguan ko. Para press ko din siya. So, ngayon, masarap ang tulog niya, pero I need to disturb her kasi magpapalit siya ng diaper. Puno na yung kanyang diaper. Ito itsura niya guys. Masarap ng tulog niya guys. Nag-charge pala ako. Ito gamit ko, Aura Share. Ayaw mo mag-focus. Damn. Aura Share, color black. Kaso, lobat na. Lobat na rin. So, i-charge ko na rin siya para magamit ko siya later. Diba? Ang sarap ng tulog niya, oh. Tapos, ayan sila manang kumakain. Ang daming kalat. Ayan, tambak. Pero halos lahat yan ay gamit ni baby. Ayun, yung diaper and bath station. Nandun yung feeding station. Ayan. Tapos, ito yung ilaw niya sa gabi. Nandito ko kinakabit. Yan, dito yan. Hindi namin ito mabuksan kasi may lumalabas na ahas doon sa ilalim. So, yan. Ayan, ito naman yung mga cord. Hindi namin nakaano. So, dito ako nakahiga, tapos dito si baby. Ayan. So, mamaya, i-chat ko yung landlady namin, or landlord namin, na siguro mga 19 to 20, doon ko babayaran yung due namin na September. Dahil nga, ang dami namin talagang gastusin dito, guys. At hindi talaga namin kaya mag-apartment. So, we're gonna give up the apartment. Dahil 8,000 yan per month. Tapos, ang dami pang kailangan ng baby. Pero kasi ang iniisip ng magulang ko, once na pumunta dito, dumalaw dito yung magulang ni Hubby, wala kaming kwartong may aalok dito sa kanila. So, gusto nila mama, may apartment kami para doon magstay yung magulang or yung family ni Hubby. Kasi nga, hindi kami kasya dito. Bungalow lang to, B. So, ayun, hindi ko alam. Pero baka doon sa harap nung unit na pinag-uupahan namin kay tatay. Tatay tawag kasi namin noon. Since doon siya sa loob ng Clark sa barracks dahil yung anak niya is Air Force, doon na daw kasi siya titira, doon na rin siya mag-stay. Tapos yung bahay nila ditong unit dito, 8K din, pero fully furnished. May TV, may aircon, tsaka may mga iba pang mga kagamitan. Meron din kami mga gamit. Yung mga gamit namin like ref, tapos ayun nga. So, yun lang guys. Yun lang. Kasi sobra na talaga yung landlord namin. Wala sa hulog. Ikaw na may kakandado mo yung unit namin. September yun lang yung hindi pa namin nababayaran. For the first time for the first time kami nagipit. For the first time kami halos hindi makapag-budget for unit. Kasi nga, dahil si baby ang inuuna namin. So, hindi ko alam kung hindi niya maintindihan yun. Nasa sa kanya na yung konsensya. Pinadlock niya. So, hindi kami makapasok, hindi kami makakuha ng mga gamit. So, ayun lang guys. Bayaran namin September and October. And then after nun, aalis na kami doon. Kaya muna ako doon. So, yan. 11:45 na guys. So, malapit na mag-lunch. Malapit na rin umuwi si Hubby. Mga 2 p.m. yata ang uwi niya. Or, tuwing Saturday kaya, tsaka Sunday kasi pag may pasok siya, maaga ang uwi niya. So, baka either 1 p.m. or 2 p.m. Yan. Muunat-unat. Tulog siya. So, bumili ako yung mini portable machine, washing machine para kay baby. Tatry ko pa lang ngayon guys, bago ko maligo. So, meron siyang mga damit na ayoko kasing paramihin pa. So, itatry natin yung mini machine, washing machine. Color green yung binili ko. And 8 liters yata yung ginano ko. So, yun, tatry natin siya.